Hi guys! So kakatapos lang namin kumain. So pag pinanood niyo yung last na video, eto na yung continuation. Papunta na tayo ng Olympic Park. Kakatapos lang natin or kakagaling lang natin sa may Lotte World Tower. Let's go! Hi guys! Andito na tayo sa Olympic Park. And behind me, you see the Peace Gate. So, a little backstory or history. Dito ginanap ang Olympics noong 1988. And I think the reason why they're trying to, build new structures in this location is because I think they're pero sila, parang they're hoping to host the Olympics once again. Ang nakita natin pa, parang ang target nila is 2036. Ayun, 2036. So again, andito tayo under the Peace Gate. At kung makikita nyo, sobrang laki niya guys. And if we move further, makikita nyo na yung Olympic ring. Ayan siya guys. Nice! So in Asia, actually dalawa pa lang ang alam kong country na nag-host ng Olympics. Una sa lahat, Japan, syempre. I think, oo nga pala, nag-host na din ng China once. Kasi meron sila nung bird's nest na na dome. Tapos here once in South Korea. And then if I'm not mistaken, 2 or 3 times nasa Japan. Tayo naman sa Philippines, ilang beses na tayo nag-host ng SEA Games, definitely. And I think that also goes with Singapore and other countries in Asia. Pero yung Olympics, syempre very major to, diba? And doon sa news na napanood ko, parang ang laking dagok sa economy when it comes to the budget na gagamitin or kailangan gamitin para magtayo ng Olympic grounds. Pero maganda din daw ang pag-host ng Olympics kasi, pero again, walang kasiguraduhan. Pero most likely, magbo-boost talagang economy because of course, tourism, you would be inviting technically the whole world to go to your country, di ba? Ayan sila guys. Sabihin nyo sa akin, comment down below kung saan nyo nakikita ang Pilipinas. Dahil hindi ko nakikita ang Pilipinas. So guys, as you can see dito sa gitna, may mga kanya-kanyang dala ang bawat bansa na pumunta dito during Olympics na mga stone or rocks na would represent their country. So, yan ang Pakistan. Tapos, eto ang Pilipinas. Ayan sila. Ayan ang Pilipinas, guys. Philippines, sabi niya. Ayan. Yeah. Hindi man lang nagpagawa ng maayos naman. Kasi ang assignment is magdala lang ng pwede. Singapore, nagdala ng rock. Cute din naman. Akala nila rock lang na literal na rock lang siguro. Oo, pwede din. Mga to. Yun lang yung kumbaga, dinala nila, or siguro yun nga, yung what the government of Korea asked them to do is bring a rock from your country para mailagay sa gitna. Siguro itong mga iba na malalaki talaga yung rock na dinala mga pabida di very good kayo. Tignan nyo ang Malaysia. Yan ang Malaysia, diba? Ang ganda dito, guys. Tignan nyo, guys. Lebanon. Yung Japan, nasaan? Saan? Ayan. Ito. Yan ang Japanese. Puntahan natin yung Pilipinas na flag. Nasaan? Hindi ko makita.
Ay, nasa ano pala tayo eh. Harap pala eh. No? Andito pala tayo, guys. Nasa harap naman pala tayo. Oh, ayan tayo, guys. Oh, PAC, Pilipinas. Kahilera natin ng Korea. O, diba? Diba? Bonggahan din naman pala ang placement natin dito sa kanilang Olympic Park. Sa bagay, syempre may magandang history naman ng South Korea at ang Pilipinas, diba? Pwedeng alphabetical. Sa tingin mo alphabetical? Kasi puro P. Pero bigla kasi Korea. Diba? Oh, sa kabila hindi naman kasi Korea din. It's not alphabetical, I think. Feeling ko hindi naman. Kanina sa information center sa may Lotte World Tower, binigyan nila kami ng map dito sa may Olympic Park. So, andito tayo ngayon. Imagine niyo ganito siya kalawak, guys. So, syempre, hindi na natin maiikot yan lahat. Dahil una sa lahat, sobrang lamig. Pangalawa sa lahat, medyo late na sa araw. So, ikot na lang tayo dito kung anong mga makikita natin dito sa malapit sa area na to, no? Guys, meron ditong mga maedad na naglalaro. I think Chinese checkers yan or baka they have their own version na parang Korean. Tapos meron ditong park for the kids and also may pang exercise doon. Yan. Madami din ditong mga vending machine. Tapos of course, since nasa Seoul tayo, since nasa South Korea tayo, ang daming mga installation ng mga artwork, diba? I'll zoom you in closer. Ayan. Tapos dito, may mga cafes. Ayan sila, guys. Sobrang lawak. Makikita nyo dito yung actually. Makikita nyo dito yung Lotte World Tower. No? Sobrang taas din naman kasi ng Lotte World Tower. Tapos nabasa ni Leomer or napanood niya somewhere na there are bikes around the area para ma-rent, para makaikot or maikot niyo yung buong Olympic Park na area kasi sobrang lawak talaga nito. As in, meron ding lake dito, guys, and sitting area. Uy, pero frozen pa yung lake ngayon. Ayan. Oh. Diba? Tapos part din to ng Hanggang River. Guys, look at that. That's the famous sculpture na makikita dito sa Olympic Park. And since pinakita ko na yan sa inyo, it is called Dialogue. So if you can see, both of them are somewhat speaking or communicating to each other, apparently. So yun yung gustong ipahatid ng nag-sculpt niyan or ng artist. Andito na tayo sa may Olympic Sculpture Parik, yung nakalagay P-A-R-I-C. So I don't know what that means. Ayan siya, guys. Ayan. Quick pan lang tayo dahil we will be changing our location soon after here. Kasi biglang nag-drop na naman yung temperature. Let's go. Guys, diba sabi namin biglang nag-drop ang weather? So, ayun na nga, nag-i-snow ulit. Ewan ko kung nakikita nyo, pero yes, may pag-snow na naman po. Ilalaban natin. Go! Sabi namin, bakit ang lamig? Bakit biglang lumamig? Ang pinaka mababa na dapat today is -1. Pambihira, sabi ko, bakit abnormally na masakit
sobrang sakit sa mukha nung hangin. Yun pala, mag-i-snow na naman. Ewan ko kung nakikita nyo, pero nag-i-snow ngayon. Konti lang kasi yung itsura niya. Pero eto na naman siya. Feeling ko po palakas to eh. I hope wag masyado, pero I love the snow din naman. We love the snow. Next na tayo guys. Andito tayo sa may Dongmyo Station. This is line number 6. Ang mahirap lahat ng nakikita namin na nanggaling sa labas ay nagpapagpag ng damit dahil punong-puno ng snow yung mga sarili nila at mukhang nako, makikipagtuos na naman tayo sa elemento game. Guys, kung nakikita nyo, grabe grabe na naman. Oh my gosh, guys, I'm not even kidding. Tingnan nyo, etong pinakagrabing snow na nakita ko ever dito. Oh my gosh. Pero since andito na tayo, game, makipagsapalaran na tayo. Grabe guys, oh my gosh. Oh, yung snow. Oh, kita nyo ba yan, yung mga kotse? Wala to sa sa AccuWeather kanina. So guys, since nag-i-snow ng matindi ngayon, eto yung itsura ng Dongmyo. Usually punong-puno tong daan na to, or since, well, ang tawag sa kanya flea market. So, usual day, punong-puno to. Pero ngayon, parang sumilong lahat ng mga shops. Tignan nyo guys. Ayan sila. May mga nagtatanggal ng snow sa mga bubong. Tapos yung mga nagbabike, frozen, charis. Ayun, nagtatanggal sila ng snow. Dahil delikado yan pag bumigat masyado. Baka maputol yung umbrella nila or tolda. Tapos babagsak. Katulad nito. Diba? So, ayun na nga, nagkamali ako ng pindot, guys. So, usually, itong street na to, this one, itong nasa likod ko, punong-puno yan ng tinda. Pero ngayon, since snow day, or biglang nag-snow, bigla ang nag-snow. Guys, oh, tignan nyo yung umbrella niya, punong-puno na ng snow. Diyos ko. Anyway, usually kasi, ang mahirap ngayon, kawawa yung mga nagtitinda. Kasi nga, wala silang mai-display. Tapos, ang nakaka-bad trip pa dun na isa, syempre, walang mamimili kasi lahat nakasilong, nakatago from the snow. Wala, kawawa si Kuya, tignan niya. And this is very slippery. Oh my gosh. Yan guys. Alam niyo yung snow na ilang beses nang naapakan. So, tumigas na siya. We're literally walking on ice. Ang ice very slippery, diba? So, tingin lang siguro kami ng mga pwedeng bilhin, or siguro punta muna kami sa may cafe para magpalipas ng ng snowfall. Tapos larga ulit, okay? Hihi. Nagpipicture. Ang cute nga naman kasi talaga. Pero again, OMG. Take note guys, itong dinadaanan namin, usually, punong-puno yan. Dito lang sa gitna ang pwedeng daan or pwedeng daanan. Kasi side by side yan. Tapos dito, literal na punong-puno ng mga naka-display na pwedeng bilhin. Mga damit. Take note ha, bago at yung mga ukay pwede din, second hand. So as of the moment, unfortunately guys, medyo yun lang ang kaya kong maipakita sa inyo dito sa may Dongmyo. So again, take train line number 6. Baba kayo ng Dongmyo.
Tapos, kung gusto nyo pumunta dito, exit number 4. Okay, exit number 4 or exit number 3. Basta, look for flea market. Yun lang, Dongmyo, tapos flea market. So, yun. Siguro balik na tayo sa may city mismo. Kasi meron tayong next location. Let's go! Hi guys! Andito na tayo sa ating last stop for today. Nakakita na ba kayo ng shopping district? Nakakita na ba kayo ng shopping district sa Antarctica? Eto na yon. Charis! Welcome to Myeongdong! So ano nga bang makikita dito sa Myeongdong aside from shopping? Shopping! Kasi this is the shopping district of Seoul. At hindi lang isang street to. Kasi yung merong isang main street, pero may mga parang branches siya. Taray branches, parang gobyerno. Branches of the government. Anyway, papunta na tayo dun sa may main street. Eto na yung nilalakaran natin. First time kong maglakad dito sa Myeongdong ng ganito, na sobrang bongga ang snow. Nung last time na andito kami, nag-snow din naman, pero very light lang. No? Pero iba din naman pala ang charm ng Myeongdong pag covered siya in snow. Diba? At mas okay siya for me. Kasi hindi ganun ka-chaotic, hindi ganun karami ang mga tao. So you could really focus and shop. Hindi ka nababangga-bangga ng kung sino-sinong nadadaanan mo. Andito na tayo sa may gitna ng Myeongdong. Ayan. Quick pan lang naman. O, diba? So, papunta tayo dito sa side na to. Ayan, pag nakita nyo yung Nature Republic, pasok kayo dyan sa may Flex A. Let's go! Feeling ko naman, lahat ng hinahanap nyo, andito na. From shoes, to clothes, to food, to restaurants, to souvenirs. Ano pa ba? Meron ding mga services like massage, facials. Oh, talking about facials, dito din ang mga beauty products. Down to makeup, to health and wellness na mga product. O, diba? Powerful. Ang dami ding Olive Young dito. Mga 168 chares. Kasi bawat papasukan mong street may Olive Young. Especially dito sa Myeongdong. Ang dulas. So, bakit nga ba kami andito? Siyempre, titingin ng sapatos. Oh, guys, oh. Adidas. Oh, Adidas. Oh, sa mga New Era fan dyan, may New Era. Meron ding ABC Grand Stage. Yan yung mga brands na ino-offer nila. Muntik na ako namatay. Anyway, wala masyadong sabihin ko, hindi na ako masyadong kukuha ng videos dito dahil baka ma-copyright tayo, okay? So, yun na nga kanina. Guys, hindi ko kasi nakita na meron pa palang extra step. O, si Tanga, muntik nang namata. Chares. Anyway, punta na tayo sa next location. Pero dito pa rin naman sa Myeongdong. Explore lang. Ayan, nandito na tayo sa may main road ng Myeongdong. Ayan. Diyan, pag nire-diretso nyo yan, left and right, makakita kayo ng mga street food, Korean street food. So yeah, let's go, let's walk. Ang problema nito, baka copyright tayo ng music. So, medyo delikado din naman. Pero anyway, pakita ko pa rin kung na-copyright, alam nyo na, hindi, habang nagsasalita ako, wala. Music lang yung lalabas, okay? Ayan. Kung nakikita nyo sa likod ko,
In fairness, ang daming tao. Compared nung last time na andito kami, yung kakabukas pa lang ng mga borders dahil sa pandemic. Kagaling lang namin ng Nike, guys. Fairness, madami din namang selections. Pero ang hinahanap ko talaga, Adidas or Foot Locker. So again, i-off ko na naman. Pero eto na yung main street. Ayan. Ayan sila. Sana hindi tayo makopyright talaga. Pero just to be on the safer side, off ko muna. Tapos kung walang music dun sa susunod na location natin, mag-video tayo. Game. Pasok na tayo dito. Let's check it out. Naku guys, meron tayong may damage na naganap sa mga finances. Thank you, Leo. Hee! Makita ko sa inyo later kung ano yung nakuha ko or binili ni Leo for me, okay? Hi guys, I'm not gonna lie, it is the next day. Naalala ko lang kanina before kami umalis today na hindi pala ako nakapag-outro or nakapag-close ng video kahapon or kagabi. Tapos hindi ko din naipakita sa inyo yung binili ni Leo for me na sapatos sa Myeongdong. So, as promised, eto na siya guys. It is Adidas. And buksan natin together. Tchanan! Tchanan! Wait lang. So, what he got for me is Light Strike Pro. Yun yung design nung shoes na to. Pero it is a Adizero. It's for jogging, training, and running. Ayan siya, guys. Ayan siya. Ayan yun. Ayun. So, one of the reasons why, kung bakit ito yung kinuha and hindi yung isa, na mas bago, I suppose, kasi, mahirap yung fitting niya, dito sa may tongue ng sapatos. Nakadikit kasi or nakafix yung itong this one dito sa side. So, knowing my foot size, vapor kasi yung paa ko guys, palapad, hindi siya mag-work. So, kung yun ang ipinilit ko na kunin, kahit, sobrang mahal or lahat ng yung mga yon na hindi naman importante or dahil yun lang yung pinakabago, hindi talaga siya mag-work for me. Baka masira ko lang yung sapatos pag nag-start or pag in-start ko na siyang gamitin. So, ayun, again, this is the Adizero Boston 12M. Ito siya. Ayan. Ayan siya.
And yes, it is very pretty. Maganda din, merong isang kulay, or actually dalawa pang kulay, yung isa blue, dark blue pala. Tapos if I'm not mistaken, meron din tong black. Pero ang kinuha ko is yung neon green. Mix siya ng neon pink. So yun, ganito siya sa loob. Ayan, ganyan siya sa loob. Ayan. Tapos eto yung sa paa niya. So again, this is for jogging, light training, and running. So there, again, dito ko natatapusin tong video na to. If you like this video, even if you did not, please don't hesitate to leave a like, comment, share, and subscribe to my channel. And don't forget to hit that notification bell para updated ka every time na mag-upload ako ng video. Again, thank you so much for watching, guys, and I'll see you on the next one. Bye! Mwah!